Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Takta, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitim na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kang happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio o sa Tibok Pilipinas, alas 8:05 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mayong adlaw kay galaan, mga kabantay, ano sa mga tong programang Newsline. Dito sa Bantay Radio Cebu. Uban ang inyong alagad, inyong kabantay June Carillo. Adlaw nga Lunes, pizza 13 na sa buwan sa Hulyo 2026. Nagantag mga balita nga pag-asawaan karong buntaga. Sa mapananglitan ining balita may tungod sa pagpasakag sumbong, kriminal o administratiba sa buhatan sa ombudsman sa mga executive nga taga-Sugrango nga opisyal sa DPWH. Kini may tungod sa questionable nga pagpatuman sa ilahang katungdanan o pagtuman nila silang katungdanan. Pero bago na ni, no? Kay current man ikining mga naglingkod ron nga mga opisyal sa DPWH. Wa nila appeal ni adtong karaan nga administrasyon sa Department of Public Works and Highways nga gidudahan sad nga nahilambigit sa anomaluso kayo o kontrobersyal nga mga flood control projects. Og kining bahin sa mga anomaluso nga flood control projects kay galaado na sa tay
balita mahitungod niini karon taon-taon. Ako sa ning apilan og hisgot dinhi sa atong tulumanon. Lain pang mapaabot nato dinhi sa atong programa karong buntaga. Mao ang paghisgot nato mahitungod sa pagpadayon na sab sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa milabay nga semana kon kahinumduman tulo ka adlaw nga nag-trial Lunes, Martes ug Miyerkules. Pizza 6, 7 ug 8. Ya karon ang schedule kay tulo raman ka adlaw kada semana ang husay sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Lunes, Martes, Miyerkules na sad. So sugod ron sa ikaduhang semana. Ya doon na gani mga proposal si Senator o Senate Presiding Officer sa Impeachment Tribunal, Cheese Escudero misugyot nga kumano niya sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos sa Hulyo 27. Ilan ang usbon ang schedule sa impeachment. Inay nga alas 2 sa hapon, sugdan na nilag buntag kay para inig kahapon ang ilang legislative work na pod. Ilang trabaho na pong uban, isip senador, dili lang kay i-focus ang ilang atensyon ni ining impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Sa ato pa, niya nang higayuna o niya, lapas sa SONA sa Hulyo 27. Sa ato pa o niya na ni sa buwan sa Agosto. Buntag na. Dili na alas 2 sa hapon ang pagtanaw na to sa mga proceedings o impeachment trial. Tulo ka adlaw lang gihapon kada semana apan buntag na. Nya ni kahapon expected ang mga senador nga magtrabaho sa legislation. Usa sa labing maka-preoccupy unya nila niini, maka-busy sa mga senador mo ang pagtuki sa nasudno na sang budget para sa sunod tuig. Sa ihon man na nila kay kuti man kaayo ang pagtuki sa mga budget, daghan kaayo ang mga departments nga dunay proposed budget unya iatubang sa mga congressman ug senador ang ilahang mga opisyal aron panalipdan nila nganong ingon niya na kadako ang ilang budget. For example, DepEd, DPWH, DOH, ug uban pa nga mga line agencies kini mga ahensya nga gipanguluhan sa mga cabinet secretary nga mao'y official family sa naglingkod karon nga presidente. So kinahanglan nga mahumana nilang budget in time nga dili mauhi. Ginautunta nga matnguna na sa nilang budget nga wa na kaayoy mga pasubra ba. Wa na kaayoy allocables o non-allocables. Ngatong tagna karon kay galaan 10 minutos pasado alas 8 niya patas sa unang bahin sa atong programa. Ang bagyong by the way, ang bagyong si Inday pagsuod niya sa Philippine Area of Responsibility gitawag og Inday. Apan inigawas niya, mahimo na po siya balik nga Typhoon Babi. Bavi. Mura man nagtang twister ang Babi. Kula ni phonetic pag-spell. Bravo, Alpha, Victory, India. Muna, Bavi. Dako mo kay itong kadaot nga gibilin mga higala ang bagyong Bavi. Kertig yung dako sa kadaot nga gibilin sa maong bagyo. Unya, ang gikuso-kuso na sa drog maayo sa Baviwa naman sa Pilipinas. Mao ang Taiwan, China na gid ron. Apan human na kulataha ang Taiwan ug ang Japan. Kastilan. Tuanas China ang bagyong Bavi kay galaan, mga kabantay. Naganto sa taon ang mga kaigsuonan na to dito. Kapid-an kalibo o gatusan kalibo ang ipabakwit sa China. Kanya nawagtangan silang mga supply sa kuryente. Apan sa wa pa nimo abot dito sa Taiwan, dito sa China o sa Japan kay galaan. Kita din sa Pilipinas na tapsingan raman ta. Pero perting krabiha sa damage ay dunay daghang nangamatay o daghan nga gilunupan, daghang na biktima sa landslide dito sa Mindanao. Kalayo ra sa Bavi kung imong tan-awon sa satellite image. Itong live satellite sa Zoom Earth.
wa man to mo landfall sa bisan diing lugar sa Pilipinas apan nakapakusog to sa hanging habagat, southwest monsoon. Ug tungod sa southwest monsoon nga nakusog na, daghang mga dagom nalukop ang tibok nasod Pilipino unya perting kusugas uwan dito sa Mindanao, mga lugar sama sa Davao, Sarangani, dito sa Bukidnon doon ay mga nangamatay gumikan sa flash floods o mga landslide. Kadto brought about gihapon sa bagyong Inday sa dihang kini dinhi pa sa Philippine Area of Responsibility ang pinisik lang, ang tinipsing lang sa bagyo perti naka-damaging mga higala. So maka-imagine ta nga karon ang nasentro gyud mao ang China, makaluluoy ang katawhan dito karon nga mao'y nasentro sa bagyo. Bisan og gi-downgrade na ang bagyong Bavi gikan sa pagka super typhoon, kanang super typhoon mo nang dunay gikusgon sa hangin nga 185 kilometers per hour og kapin pa ni ana, o kapin pas 200 ka kilometros matagtak na ang gikusgon. Gi-downgrade na ni apan sa gihapon kapis gatos. Kapin sa gatos gihapon ang gikusgon sa hangin, nya perting daghanang uwan. Ilabi na sa sentro sa bagyo. Sa mga natepsingan gani kusog man ang uwan, labaw pa dito duol sa eye of the storm o sentro sa bagyo. So muna mga igala, dunay mga kaigsuuna na to sa Mindanao nga ilabihan in taon ka alaot gumikan kay wa sila maigo sa hangin sa bagyo apan naigo sila sa kusog nga bunok sa uwan nga may resulta sa mga pagbaha. Samtang dinhi pasad sa par ang bagyong Inday na problema punta sa grabing ashfall. Kaya kana untang mubuto ang Mount Canlaon sa atong silingan nga probinsya sa Negros. Dili gina makaabot diri. Sigon sa atong kasinatian, dili ra na makaabot. Kapan ni atong higayuna, kusog kaayo ang hangin, tungod kay kusog ang habagat. Mao nang niabot diri sa island province of Cebu. Tibok Sugbo giabot ni atong ashfall sa nibuto nga Mount Canlaon. Maka-imagine lang ta kung unsa ka higibati sa unsa ka kadako sa kadaot nga nahiaguman sa atong kaigsuonan diha sa Negros katong dili kayo layo. Ila mi nagduol-duol gyud sa nibuto nga Mount Canlaon. So tingali ila mga atop diha ron napuno pa sa abo. Ginauto ta nga makapahigayon na sila clearing o cleaning operations diha aron dili mga hugno ng ilang mga atop kay bugat kay ni kining volcanic ash sama sa ato nang gidiscuss. Lahi ni sa abo, kun lahi na sa ubang abo kana abo sa kahoy, matunaw man sa tubig kini sagol metal og sagol bildo nga pino kayo. Gikan na sa ilawom sa yuta, natunaw na sa lava o magma. Pagbuto sa bulkan, bulhot nga dos taas, gihapak sa hangin, perting kusuga, munang napadpad, apan dako kayo ang volume. Pila ka ni ka barko ni mao nga metallic ash, gikan sa nibutong Mount Canlaon dito sa atong silingang probinsya sa Negros. So, usasan to sa mga dili maayo nga nahiaguman na to samtang ang bagyong Bavi o bagyong Inday, local name, dinhi pa duol sa Pilipinas. While wa makaigo, bisag unsa nga landmass, wa mo landfall, apan nagbilin gihapog damage dito sa Mindanao. Mga tao nga nangamatay, napay mga missing persons, 14 pa gani, ang matud pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga doon na pa'y 14 katao nga unaccounted for o wa pa hibaw ighain na. Naluwas ba sila? Nakatago lang? O nakalas na gid sila kay natabunan atol sa mga landslide o baka naanod sila sa baha? Ato paning padayon ng paghisgot karon taon-taon mga higala paniayla ni ay unang hutong sa mga pahinomdom gikan sa atong mga sponsors. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas.
Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Papi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya, Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Pafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butik. sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salins Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Papi, sekreto sa mga champion. Lacto-Pafi. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Pafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Pafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Pafi and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Pafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Pafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Pafi. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto-Pafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto-Pafi, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto-Pafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Pafi Health Supplement.
mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lactopafi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panugab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopafi. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopafi Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopafi Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Alas 8:25 na, padayon ta sa atong tulumanon kay Galaan. Ang atong programang Newsline din sa Bantay Radio Cebu. Newsline! Dunay daghan nga naglibog og usam gitinuod. Gikataho man nga dunay duha ka ghost project dinhi sa Sugbo ug anaa ni sa Cumbado River sa Balamban. Una, ipasabot na to unsa ng ghost project. Kana bang project nga kunuhay naa diha ni anang lugar pananglitan naghisgot matag flood mitigation project sa papel dito sa mga bid documents, dito sa mga notices to proceed. Unya naa dito ang mga kabahin niini sa mapananglitan sa receipt of payment kana kung nabayaran na turnover na. Kaya lagi matod pa na ay project apan ang tinuod di ay non-existent ang maong proyekto sa papel lang naa. Mo na say ghost project dili makita. Nang NBI niingon sa sayupa nga ang NBI 7 bag-o naman ning atong regional director sa National Bureau of Investigation NBI 7 si regional director si Mafranca uban siyang mga sakop nagpa-news conference sila, nakigatubang sila sa media niya, ilang gibulgar nga pinasikan sa ilang investigasyon. Ilang na found out o na-diskubrihan nga
naay gibutang dito sa coordinates. Kanang coordinates mga higala, makuha na pinagi sa geotagging. Technical kayo niya. Kuha na siya kanang coordinates kana bang muingon og 100 degrees east, 20 degrees north, ingon ana ba? Maunay mo pinpoint sa exact location sa proyekto. Example na. So maunay coordinates. Pag sources sa NBI, panalitan usa ka proyekto dito ilang gitanaw, subay sa kining na lista nga mga flood mitigation o flood control projects sa isumbong sa Pangulo nga webpage. Na project ila nakita dito, ano taga NBI 7 man sila, so mga proyekto sa Cebu ug Bohol mo ilang responsibilidad nga tan-awon sad. Nya dili kay NBI lang, apil sa gani ang PNP ug uban pang mga ahensya nga gisugo sa kagamhanan pag imbestigar kay perti man ning daghana lukop nasod Luzon, Visayas ug Mindanao dunay gidudahan nga mga flood mitigation projects nga ano maluso. Either ghost, mo na grabe kayo, ghost gyud. Kay nagbayad ta sa wa o dunay mga projects nga gipahigayon apan ang specification o specs mahalon apan ang gipatuman ditong materyales ug ang trabaho baratuhon. Nga dunay kickback. Unya ang tawag niini mga higala, mga kabantay, kanang substandard projects. Sa ato pa, wa kaabot sa standard, substandard. Kanang substandard na agi proyekto pero huyang tingali. Imbes pila ka metros ang giladmon paglubong sa sheet piles. Kana mga baga nga puthaw nga ilubong dito aron moonay mupugong nga dili mahugno ang kilid sa sapa. Kay flood control man ang atong gisgutan. Dali ra nga mapilong kay nipis. O kini buhaton is mga kontraktor mga higala kay aron dili sila maalkansi. Kay magayo mag-kickback ang mga magbabalaod, ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, magayo man sila kickback unya ang kontraktor mo ganansya pa man. So mao na either substandard or worse, ghost projects. Na ang NBI, ako padayon nun to, ningon nga sa Cumbado River sa lungsod sa Balamban, sakop sa 3rd Congressional District, dunay ghost project. Apan react na ini si Congressman o ex-Congressman Pablo Jan Garcia nga naman. Tungod kay ang 3rd District, siya may congressman kaniadto. Pag eleksyon sa meging tuig, wa naman siya mulansar, so ang iyang asawa na congresswoman. Wa pa'y labot si Congresswoman Karen Flores Garcia ni ini, kaya ang gisgutan nga proyekto, kaniadto man during the incumbency of Congressman PJ Garcia. Sa iyahang Facebook page nga kong PJ and Karen Garcia, gipanghimakak ni deny si Congressman PJ nga, uy, dili man na tinuod ang gisulti sa NBI. Maintang magbantay ang NBI sa ilahang sinultihan. Kailain kay ng paminaw ng naay ghost project. In other words, he took exception, si Congressman PJ, he took exception of the statement sa NBI at also sa pagpakighinabi uban sa media nga naa may ghost project dito, duhagyod sa Cumbado River. Ang giingon ni Congressman PJ, naa ng proyekto ha, existent na, pero tingali wa lang dito sa exact nga coordinates o location, wa lang dito nga giadto sa mga investigador sa NBI. So, mao to, no? Niingon ang NBI na ay ghost project, si Congressman PJ niingon wa may ghost project. Sipiat lang tingali sila o nasipiat lang kay wa dito sa ilang gisusi nga lugar, tingali na ara diri sa unahan. Apan ni hagit si Congressman PJ Pablo Jan Garcia sa NBI nga ang maayo ani no aron masuta gini nato gunsa na ba ghost project ba ni or existent gining maong proyekto. Magkuyog ta NBI, DPWH,
Commission on Audit. Ug uban pa nga mga stakeholders aron masusi kung naabay ghost project o nasayop ba lang ang NBI. Kaya karon ang NBI 7 dili na mo issue statement may tungod niini. Ang ilan ng Manila office, ang ilang central office sa NBI na pinanguluhan ni NBI Director Melvin Matibag. Apan murag ni insist gid sila nga naa. Apan para nako kitang mga independent observers, mga kabantay kay galaan, may tingaling tumano na katong challenge, katong hagit ni Congressman PJ nga, susihon ko na nato, tinuod ba o dili? Di ta mo jump into conclusion nga husto ning NBI na ghost project. Otherwise, namakak si Congressman PJ. How about if nasipyat lang tinuod ang coordinates, ang location ni ini? So husto si Congressman PJ, kunya, nasayo pang NBI. But as of the moment, dili ta maka-prejudge kay wa pa may issue nga official statement by the different agencies katong gihagit ni Congressman Pablo Jan nga COA, DPWH, NBI. Of course, hasta siya tingali, mukuyog nining maong inspection. O katong hingtungdan nga mga DPWH officials. Pero naaman ni, ang gihisgutan sa NBI, Barangay Singsing ug Barangay Kumbado. Diin naa diha nag-agi ang Kumbado River. Ang sapa nga giingong naa ipahilo na ang mga flood mitigation projects. Kamong mga tao diha sa Singsing ug Kumbado, kung nakapaminaw mo ron, usaman, naagi flood control projects diha. Pila ka buok. Uni ato ning ibangga sa statement sa National Bureau of Investigation. Pero para nako, din sa atong tuluman ng dili ta mo prejudge. Huwato na to, unsa gi findings. Kay kita gusto sa tang masayod. Tinuod ba nga nahipunta na lang sa mga anomaluso nga flood control projects ang atong buhis? Para sa NBI, doon ay flood control ghost projects. Para ni Congressman Pablo Jan Garcia, wa. Dili man ta makatino kinsay nasipyat nila at this point. So, importante na katong giingon ni Congressman PJ nga maayong susihon unya joint naa sila tanan aron magkasabot gid sila. Pero ang naamanay mga lumulupyo ang Barangay Singsing ug Barangay Kumbado kamo diha nakahibaw sad mo naabay flood mitigation project diha. Uwa ba? Hisgota og DPWH kagalaan na po'y lain ha. Wa na ni labot. Ipadaplin taon na tong issue may tungod sa alleged ghost flood control project sa Balamban. Nga ibalita sa The Freeman. Pasaka ang kasong kriminal o administratiba dito sa buhatan sa Ombudsman ang Acting Regional Director sa DPWH din sa ato, Central Visayas Region, ug laing unom pa ka mga opisyal. Gumikan kay matod pa ilang gi-award ang infrastructure contract ngadto sa mga kontraktor nga dunay seryoso nga accountability issues. Ato pa kadudahan pa ang ilang mga ang ilahang pagka credible nga mga kontraktor apan na-awardan na pud sila laing mga project. Nganong giingong seryoso ang ilang accountability issues gumigan kay gilambigit man sanding mao mga kontraktor. Matod pa sa mga report, doon na ni sila itulubagon sa karaan nga mga proyekto. Si Carlo Batalla, ang chairman o president sa grupo nga Crimes and Corruption Watch International Incorporated, CCWI, an accredited civil society organization of the Department of Public Works and Highways, niakusar sa OIC, kung officer in charge sa DPWH nga si Faustino ang OIC si Simon Arias, ingon man sa BAC, Bids and Awards Committee Chairman Faustino de la Cruz,
back Vice Chairman Jerry Evangelio, back members Brando Raya, Joan Pitugo, ug Vince Montrix Calapre. Gumikan sa matud pa, gipasangin lang sila nga nakalapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mo ni ang report sa The Freeman mga higala nga gisuat ni Michelle Palaobsanon. Unya akong gikutlo din sa atong tulumanon. Si Batalya mi aligar sa ato pa mi pasangil siya nga pinasikad sa post-contract award disclosure nga nag-cover sa Enero nga to sa Abril nining tuiga. Kini ng tuiga 2026. Katong mga gi-question nga mga flood control projects mo atras man ta adto 2024 doon na tingali 2025 adto primerong mga buwan election man to sa 2025. So 2024, 23, 22. Tingali na adiha. Gani ang mga diskaya atol sa usa ka investigasyon sa Baybalaoran naningon man nga 2016 pa man ang kasugod ni mga flood control projects. So panahon pa ni Tatay Digong diha na yung mga flood control projects. Ambot o gano maluso ba to? Doon na ba'y ghost adto? Doon na ba'y substandard? Mapil tingali na sa investigasyon. Apan na controversial ug ni grabe gini sa administrasyon na ni BBM. Sugod sa 2022, kinatapos man ang administrasyon ni Tatay Digong sa 2022. Ang iyang term was 2016 to 2022. Pero tinig yung naghanang flood control projects nga malusong ug na controversial pag 2022 na at hangtod na sa 2024. So mao ni mga higala ang isyu. Dili makalikay ini ang administrasyon ni BBM. Di po makalikay ang administrasyon sa kanhing presidente nga si Rodrigo Duterte. So mao na mga higala. Ambot lang ka sa panahon ni Noynoy Aquino naabay mga flood control anomalous projects. Kapan ang gi-highlight yung karon kining sa administrasyon ni BBM ug ingon man sa 2016 to 2022 nya kano sa ang nagdumala sa Malacañang mao si Tatay Digong. So mao na ang balita mga higala. Dunay sumbong nga gipasaka ani sumbong ini kaning Crime Watch. I understand usani ka non-government organization kining gipanguluhan ni Batalya. Crimes and Corruption Watch International Incorporated angan. Wala magpasabot nga guilty ning mga gikiha. Wasan magpasabot inosente sila. Pero nakakita tingali og pipila ka mga ebidensya kini sila Carlos Batalya og mga kauban sa Crimes and Corruption Watch International. Mo na hinungdan nga himo ni nilang basis sa pag-file og kaso at tubangan sa ombudsman. Karon na ni, no? Karon na ning tuiga. January to April niining tuiga. So muna yung mga balita may tungod sa mga proyekto nga gidudahang maluso. Nganong interesado tanini kay kung tinuon nausikan yun ang buhis na to. Natok nga mga Filipino taxpayers. Upadayon, nangatutuluman no Newsline, humanining laing mga pahinumdum. Newsline! Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy. 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kinigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mupatok sa high blood pressure o mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos nga ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo bisan kung kita dili moadto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kini maong matang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney, nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy, bring health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot.
Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani na ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod ug abdik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maoro gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Newsline. Newsline. 11 minutos na lang sa dili pa matapos ang atong tulumanon. Sa pa 11 minutes to 9 a.m. Laing atong isgutan karong buntaga kay Galaan. Mo ang may tungod nila ni Congressman Anthony Suntay o Congressman Bong Suntay. Correction. Quezon City Congressman Bong Suntay o Attorney Ferdinand Topacio. Prominent ning mga ngana mga higala. Mga abogado ni sila, ang usa congressman sa Quezon City, ang usa ka private lawyer, kini si Attorney Ferdinand Topacio. Unya, dunay mando ang Supreme Court, ang labang hukmanan, show cause order. Usam ng show cause. Ang buti pasabot ni ana, niingon ang Korte Suprema nga pakit ami og hinungdan nganong dili mo angay i-disbar o hukasan sa inyong lisensya pagka-abogado. Mo na disbarment mga higala. Abogado na ka, nakapasar kas bar, na naka sa roll of attorneys sa Pilipinas o sa kas mga abogado sa Pilipinas nga lisensyado, apan mahimong hukasan ka by disbarment proceedings. Ngano man? Nganong i-disbar man sila? Gumikan kay matod pa inappropriate public remarks ilahang napalanog mahitungod sa actress nga si Ann Curtis. Ingon man ni Jasmine Curtis Smith. Kining maong kontrobersiya mga higala na nukad ni atong Marso 3 nining tuiga 2026. Kano sa gipahigayon ang usa ka hearing sa House Committee on Justice may tungod sa mga impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Televised to on national television. Si Suntay mi cite mangod itong example nga dili ko no sa nang mag-imagine dahil iyang gisulti nga mag-imagine gani ko no siya ni Ann Curtis murag malain niya hanguna-huna. Tungod niya ito mga higala, murag nabastos daghan ang gibastusan niya itong maong analogy niya nga iyang gipadayag o national television. Unya, matod pa niya, legal analogy lang to ug dili kinahanglang i-interpret as more immoral or unlawful.
Mo na ipangatarungan unya. Nining maong show cause order. Nga dili to immoral kay legal analogy ra to. Una kining mao nga issue ni samot pagini sa dihang si Attorney Topacio na nalipod sa mga statement ni Suntay nga okay raman to. Mingon siya nga natural ra na para sa mga laki nga bumati og sexual attraction batok sa mga gwapa og sexy nga babae. Nya iya pong naisgutan ganis Jasmine Cortez Smith nga nagpost og mga hulagway nga nagbikini sa social media. Ningon si Topacio nga siya pod medyo naibog sad sa maong gipost nga mga nagbikini nga mga hulagway ni Cortez Smith. Og mo hinungdan mga higala nga o diha pa gani no, ingon pa siya nga napod gani siya kaibog ni kanhi Gabriela Party List Congresswoman Sara Ilago. Mo to'y nakaingon nga daghan ang mga nanaway nila ni Congressman Suntay ug ni Attorney Topacio. Nya gumikan ni ini ni sao na ang Korte Suprema kay Galaan ug ni mando nag-show cause order, no? Batok nila ni Quezon City Congressman Bong Suntay ug ni Attorney Topacio nga niingon ang labang hukmanan be pakita ami kay kinim gong Korte Suprema mao man ni ang lugar kinatas ang hukmanan nga mao'y makadisiplina sad sa mga abogado. Tanang abogado sa Pilipinas kinahanglan disente kuno, dili magbinastos. Kinahanglan mo conduct themselves, magbehave sila. Yan ang disente gyud ug dili mo padayag nga naa sila'y gikaibgan, gi-imagine lang nila, wa nila hilabti apan naara silang una-una. Pero kung nasa una-una dili unta ipagawa sa baba. Nga mao din naa silang una-una kay otherwise mawagtang na ang ilang pagkadisente expected of lawyers who are officers of the court. Yang Supreme Court mao man ay nagmando ron nga show cause. So og abot unsay dangatan unya ini matagbaw ba ang Korte Suprema sa ilang pangatarungan ngano nga dili sila angay nga i-disbar o hukasan tangtangan sa ilang lisensya sa pagkaabogado. Wanay labing pait. Pertini mong dugayang eskwela pagkaabogado hangtod naningkamot kag pasar sa bar after several years of law practice madisbarred lang katungod sa mga irresponsible statements. 5 minutos na lang sa dili pang alas 9 sa katapusang bahin ning atong tulumanon. Akong pambitan ninyo ning gipadayag ni Dr. Nicole Catalan, anak ni Gob Pam Bariccuatro, ang atong gobernadora sa probinsya sa Sugbo. Din iyahang gipost kinsa kuno ang nag-supervise o nagpadagan, nag-operate sa mga ospital sa gobyerno dinhi sa ato. Dinhi sa atong lalawigan sa Sugbo, for example, the island province of Cebu. Who runs Cebu's public hospitals? Understanding the difference between the Department of Health, the city, and the provincial facilities. Iyan ang iyang post, iyang gipaagi sa question and answer. Is the Cebu City Medical Center under Cebu Province? The answer is no. Ang Cebu City Medical Center, matud pa sa post ni Dr. Nikki Catalan, is operated by the Cebu City Government. City Government ang nag-operate sa City Hospital. Gitawag og Cebu City Medical Center. Kansang moderno nga building, perti ng dugay ang gitukod, wa pa mahuman hangtod ron. Apa nag-operate ni? Nag-operate ni, wa pa lang makumpleto ang kuan. Kapag tukod sa building sigon sa plano. Kamo na, Cebu City Medical Center, way labot ang probinsya. This is run by the city government. Our VSMMC, Vicente Soto Memorial Medical Center,
Cebu South Medical Center, Eversley Child dito sa Konsolasyon, St. Anthony Mother and Child, kining mga ospital matud pa. Vicente Soto, Cebu South Medical Center sa Talisay, Eversley sa Konsolasyon, og St. Anthony Mother and Child. Under ba sa Cebu Province? Kining mga ospitala bisag sikat ni dagko ni dili ni under sa province. These hospitals are under the supervision and control of the national government through the Department of Public Work o the Department of Health. Vicente Soto Memorial Medical Center, Cebu South Medical Center, Eversley Child Sanitarium and General Hospital, St. Anthony Mother and Child Hospital. DOH-run hospitals, not capital-run hospitals. The DOH itself lists these facilities among hospitals under its supervision and control. Sama na, naklaro na. CCMC sa Cebu City. DOH kay National Government, ang Vicente Soto, Cebu South Medical Center, kanang ospital nga dako diha sa Talisay, Eversley Child Sanitarium dito sa Konsolasyon, ug St. Anthony Mother and Child Hospital. How about mga ospital sa Toledo, Mandawi ug Lapu-Lapu? Mga city hospital sa Toledo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Ang nagpadagan ining maong mga tambalanan kay galaan matud pa ni Dr. Nikki Catalan sa iyang clarification. These are city-run hospitals managed and funded by their respective city governments, not by the provincial capital. Mandawi City, ang Mandawi mo nagpadagan, mo naggasto. Ingon man ang Lapu-Lapu ug ang Toledo. So unsa raman diayong mga ospital nga responsibilidad sa pag-manage, pagpadagan, pag-operate ug paggasto sad sa mga gastuhan nga ang probinsya mo ay responsable. The Cebu Province currently operates 16 provincial and district hospitals. Unsa man Isidro Quintanar Memorial Hospital sa Argao, Cebu Provincial Hospital sa Balamban, Badian District Hospital, Bantayan District Hospital, Parili District Hospital, Cebu Provincial Hospital in the city of Bugo dito sa norte, Ricardo Maningo Memorial Hospital sa isla sa Camotes, Cebu Provincial Hospital diha sa Karkar, Daan Bantayan District Hospital, Cebu Provincial Hospital sa Danao, Mariano Jesus Cuenco Memorial Hospital sa Malabuyok, southwestern part of Cebu, Minglanilla District Hospital, Uslob District Hospital, southeastern part of Cebu, number 14, Jose Maria V. Borromeo Hospital in Pinabungahan, number 15, Juan B. Dosado Memorial Hospital in Sugod, Cebu, and the Tuburan District Hospital, lugar nilang Kinon. Kining mao mga ospital ang day-to-day operation, ang staffing, sa ato pa ang pag-provide og mga nurses, doktor ug uban pang staff sa ospital, budget, equipment, infrastructure and development, responsibilidad sa probinsya sa Sugbo nga gidumala karon sa iyang mama ni Dr. Nikki Catalan nga mao si Governor Pam Baricuatro. Nakasabot ko nganong iyan iklaro kay to the layman, nanglitan og naakas Mandawi, nakalapu-lapu, naakas Toledo, for example. Pinadi ka matagad kaayo sa ang imong pasyente di kay matagad. Tingalig mo yun dahil kang batian ni ospitala di nagyong komputar aning gumpam. Sugi klaro ni Dr. Nikki Catalan kung unsa rang mga ospitala nga sila mo ay nag-manage, sila ay nag-operate, sila ay nag-provide og budget sa Kapitolyo aron nga dili magsayop kay para ni Dr. Nikki Catalan ang iyang mama nga gobernadora naning kamot gyud nga ma-improve ang healthcare sa mga tao sa probinsya. Pero wa na sila ilabot anang ospital sa Toledo, ospital sa Mandawi, ospital sa Lapu-Lapu kay kining mga government hospital diha ang nagpadagan niya na mao ang respective ilang tagsa-tagsa ka mga local government units.
So mana, no? Importante po na ato ng basta dunay mga kalibog ato ng hatagag higayon dinhi sa atong tulumanon newsline. Kaya nga tuntuyo mao man ang makasabuta og unsay tinuod ug dili ta malipat. Dili ta mamisled into believing what is not true. Pinagi ini mga higala atong takupan atong tapuson ng atong tulumanon newsline nining adlaw nga Lunes. Mao ni ang Monday episode sa atong programa nga usa ka news and current affairs program. Gipasiugdahan ni sa Lacto Puffy ug sa Asil Laboratories. Sangan sa akong mga kauban, mga technical partners, mga videographers, mga video editors, ug mga technicians. Sama nilang Kinon Sinisa ug ni Patrick Jagsay diri sa studio sa Bantay Radio Cebu ug sa atong hookup station ang South Radio Karkar ug Argao. Tuwa dito si Ray Quijano Alquizar. Ako si June Carillo. Hangtod sa sunod gayon. Maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.